Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto po, pag-usapan lang natin po si Tol Erwin Tulfo dahil medyo totally mukhang nag-meltdown dito si Congressman Erwin Tulfo dahil sa mga batikos na nakukuha niya sa mga vlogger. So, hindi naman lahat ng vlogger binabas siya. So, siyempre, hindi naman natin mapiplease lahat. So, yun nga, maraming nagbabasa sa kanya, maraming kung ano sinasabi dahil dun sa issue ng kanyang citizenship. So, alam naman natin na dapat i-appoint siya ni BBM bilang DSWD Secretary. Yun nga lang, hindi natuloy dahil nga dun sa issue ng citizenship niya. Ngayon, dahil sa naupo siya bilang congressman ng ACT-CIS, so, nagkaroon siya ng opportunity na malaman kung kaya ba niyang umangat sa national election. So, susubukan niya ngayong 2025 midterm election na mag-senador. So, dahil doon, lumalabas na lahat ng survey na siya yung nagna-number one. So, siyempre, alam niyo naman, kapag nagna-number one ka, ika nga nila, di ba? Kapag ang puno mabunga, laging binabato. So, since siya yung number one, siya ngayon yung talagang tinatarget. So, yung mga vloggers na ayaw sa kanya at talagang pinipilit siyang ibagsak, kung ano na yung mga sinasabi. So, medyo nasaktan dito si Erwin Tulfo. Ngayon, meron siya isang pinatungkulang isang vlogger. Hulaan nyo kung sino So, yung vlogger na to, maganda po yung kanyang salamin. Laging may salamin yan. Nasa abroad pa. Tapos, lagi itong may alagang puting ahas. So, doon siya mas nakilala sa puting ahas niya. At the same time, yung pangalan ng ginagamit niya sa social media is kaparehas nung Maharlika Fund investment na itinayo ni Pangulong Bongbong Marcos. So, ito, panoorin po natin itong yung, kumbaga, yung retaliate dito ni Sir Congressman Tol Erwin Tulfo sa vlogger na to. So ito panoorin po natin. Pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito panoorin at alamin po natin kung sino itong vlogger na tinutukoy ni Erwin Tulfo at ano ba yung ikinagagalit dito ni Tol Erwin. Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na AFAM. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang AFAM mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulboronic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Tama. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa AFAM mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa ng kung ano-ano. Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. Baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa yung or Corneg, gusto niyo ho tumakbo kay Senador or Congressman, kayo ho mag-speaker. So, bali ang pinakapunto kasi rito ni Erwin Tulfo, bakit siya binabash dito? Yun lang naman yung pinaka number one na possible na dahilan kung bakit siya binabash dito. Dahil number one siya sa survey. At the same time, ang isa sa pinaka mali sigura, palagay ko lang naman, maling naging diskarte ni Erwin Tulfo dito, is dumikit siya sa administration. So alam naman natin na maraming may ayaw din sa administrasyon ni Bongbong Marcos dahil nga sa nangyayari naman sa gobyerno natin, kitang-kita nyo naman talagang lantaran ng ang korupsyon. Ika nga ni Katunying, di ba? Garapalan ang korupsyon. Ngayon, isipin nyo, kung itong si Erwin Tulfo, hindi siya tumakbo under ng administration, kahit nag-number one siya dyan,
hindi ganyang kabigat yung mga maririnig niya o makukuha niyang pambabash, lalo na dun sa number 1 kritiko ni Bongbong Marcos. Na nandun sa Amerika na sinasabi ni Tol Erwin na makapangasawa daw ng mayamang AFAM. So, hinahamon niya na umuwi rito sa Pilipinas, pero I don't think na uuwi yan dahil meron niyang kinakaharap na kaso rito. Dahil kinasuhan din niya ni Katunying dahil sa mga libelous statement na mga pinagsasabi niya tungkol kay Katunying. So, napakalabo na ito ay babalik ng Pilipinas para kagatin yung hamon ni Erwin Tulfo na tumakbong bilang presidente. Doon pa lang medyo nasira na yung diskarte rito ni Erwin Tulfo kasi kahit balik rin natin ng mundo, hindi naman tatakbong yung vlogger na yan bilang presidente. Alam naman natin nga, ang trabaho naman talaga ng mga vlogger, usually is mag-criticize, magbigay ng reaction. So, especially kung yung tao ay ayaw nila or ayaw nila dun sa grupo na kinakapauloban ng politikong kagaya ni Erwin Tulfo. Yan lang kasi yung pinaka nakikita nating dahilan kung bakit siya ang inaatake ngayon. Dahil syempre, marami talaga yung ayaw na may maupong under administration. Marami rin naman yung may ayaw na ang maupo under dun sa grupo naman ng mga Duterte. So, hindi naman natin mapiplis yan. Magkakaalaman na lang naman yan pagdating ng eleksyon. Tulad ni, magandang example dito, si Tol Rapi Tulfo, di ba? Si Senator Rapi Tulfo, hindi naman siya lumalabas sa survey na number 1. Pero tumakbo siya as independent. Di ba? Pero alam niyo ba kung sino nag-number 1 nung mga nakasabay ni Rapi Tulfo? Si Robin Padilla. Di ba? So si Robin Padilla, hindi siya masyadong nakatanggap ng ganung klaseng pambabash kasi wala naman nag-expect na magna-number 1 si Robin Padilla. Wala nga nag-expect na mananalo siya dahil nga sinasabi nila artista. Wala namang alam daw sa politika yan. Pero nagulat tayo, after ng eleksyon, siya yung number 1. At nag-number 3 lang si Rapi Tulfo. Ngayon, kung yung issue ng citizenship yung pinag-uusapan dyan, sa palagay ko naman, makakalusot naman itong si Erwin Tulfo dahil yan din naman yung nag-issue ni Senator Rapi Tulfo na tinutulan. Nag-file pa ng may isang abogado na Attorney Libayan ng pangalan na nag-file daw ng kaso ng petition para ipatanggal si Rapi Tulfo pero hindi siya nagtagumpay. So na-dismiss yung kaso. So nalusutan ni Rapi Tulfo yung disqualification na yon. So sa tingin ko ganun din yung mangyayari rito kay Erwin Tulfo at sa palagay din natin na may abogado rin na magsasampa rin ng kaso or ng disqualification dito kay Erwin Tulfo. Gaya ng ginawa kay Rapi Tulfo. Ngayon, may isa pang Tulfo na hindi naman nakaka-experience ng ganyang pambabash masyado. Si Ben Tulfo, si Bitag. Diba? Kung isipin nyo si Ben Tulfo, hindi siya nag-number 1 pero pasok siya doon sa top 10. Siyempre, pag nasa top 10 ka, medyo matibay-tibay na yun. Medyo, I think number 7 or number 6 yata si Ben Tulfo. So, hindi siya masyadong visible sa mga basher. Yun yung kagandahan nung hindi ka nagna-number 1. Kasi dito kay Erwin Tulfo, number 1 siya. Kaya talagang lahat ng mata nakatingin sa kanya. So lahat ng may ayaw sa mga Tulfo nakatingin sa kanya. Lahat ng mga Tulfo anti-Tulfo fanatics, yung abogadong anti-Tulfo fanatics nakatingin din sa kanya. So talagang itatarget at pagpipiestahan talaga ngayon si Erwin Tulfo. Lalo na nag-meltdown siya ng ganyan. So, yun lang medyo nakasama sa image niya. Pero hindi naman sa tingin ko makaka-apekto yung kanyang paglabas dito ng sama ng loob. Dahil normal naman sa isang tao na makaramdam ng ganyang klaseng emosyon. Yun nga lang talagang pagpipiestahan si Erwin Tulfo ng mga anti-Tulfo. Diba? So, yun lang talaga pinakamalaking naging problema rito ni Erwin Tulfo. Yung dumikit siya sa Administrasyong Marcos, sana tumakbo na lang siya bilang independent para hindi niya masyadong nararanasan yung ganyang klaseng pambabash. So, lahat talaga, sabi nga nila,
Pag ikaw ang nag-number one, lahat hahalukayin, lahat ng baho mo, lahat ng kilos mo, lahat ng pagkakamali mo, hahanapin niya at gagamitin niyan para ibagsak ka. So, sa tingin ko naman, hindi naman nila mapipin down ng ganun si Erwin Tulfo dahil lang sa pambabash na ganyan. Dahil at the end of the day pa rin naman, election pa rin naman ang magsasabi kung si Erwin Tulfo ay mauupo bilang senador o hindi. So, nasa kamay pa rin naman po ng mga botante kung itong si Erwin Tulfo ay bibigyan ng pagkakataon na maging senador. Kasi ako po, para po sa akin, wala naman pong issue sa akin yung kanyang pag, pagsama sa administrasyon ni Bongbong Marcos for as long as ang kanyang puso ay nandun sa mga mahihirap na talagang gusto niyang tumulong at tulungan ang ating bayan, kagaya ni Senator Rapi Tulfo. So, abangan na lang natin sa mga susunod na araw kung ano yung magiging outcome nitong pag-meltdown niya dito sa naging issue ng kanyang citizenship at sa mga pambabash ng mga anti-Tulfo natics. I mean, anti-Tulfo, sorry. So, abangan natin kung ano yung magiging reaksyon pa ng ibang tao tungkol sa issue na to. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.